Okay mga kagwapo, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-pruning ng kalabasa. Ito ay isa sa ginagawa natin para maparami natin yung bunga. So yung nakikita nyong kalabasa ngayon is around 6 to 5 weeks na po. Kaya medyo mahaba na yung ano niya, yung katay niya. So ngayon ipapruning natin, papakita ko sa inyo. Ito ay isa sa pagpaparami ng bunga ng kalabasa aside sa mga chemicals na pinakita natin. So ito mga kagwapo, makita nyo umabot na hanggang doon pa yung ano nito, yung puno nito, pero ang haba-haba na, pero wala pa siyang sanga, hindi siya nagsanga-sanga. Kaya yan ay isa sa dahilan na kunti lang yung may produce niya ng bunga. Kaya ngayon gagawin natin, ikakat natin to, puputulin natin yan, then magkakaroon siya ng another branches ng bunga, tsaka malalaki yung bunga niyan. So yan mga kagwapo, ito rin ano, ang haba-haba nito hanggang doon na, ang haba-haba, but ngayon puputulan natin dyan. So ganun din, same process dito rin sa isa na ito. Ito, pakaramihan ko ng camera na. Pakaramihan. Nakikita nyo itong isa, mayroon siyang nag-produce siya ng parang ano yan, yung kumbaga yung bulaklat niya yan, pero hindi pa yung bunga, no? So pagka ganyan 6 weeks na yung kalabasa, magkakaroon na siya ng ganyan. So hindi pa yan mabubuo. So that's the time na kailangan na natin mag-pruning. So patuloy lang natin to mga kagwapo. Medyo matagal nga lang to i-pruning kasi ang lawak po nito, that's about 3 hectares. So I think nasa 6,000 na ano ito, nasa 6,000 pieces, 6,000 na puno ng kalabasa ito. So ganun karami, so medyo matrabaho nga lang. At additional, parang late na po yung ano natin, pag-pruning. Hanapin natin yung pinakapuno niya po, yung sanga-sanga niya po, hindi po natin puputulin. Ito, yung sanga-sanga niya, kagaya nito, hindi na natin puputulin to. So ito, hindi naman to, ito mapapansin nyo, hindi siya sanga. So ito yung puputulin natin. Okay. Okay mga kagwapo, so ito itong nakikita nyo ng kalabasa, ito po yung ano, yung last video natin na Suprema F1. So pinakita ko sa inyo kung anong variety at kung paano natin siya tinatanim. So ito na yun, after I think 5 to 6 weeks na po ito, itong nakikita nyo na kalabasa. So ito yung Suprema F1 pinakita ko sa inyo. But today, itong video natin ay pagpa-pruning, ipa-pruning natin siya. So medyo late na po ito sa pruning. Ayan. So kaganda-ganda ng kalabasa. Yan. So ito po, yung pagpa-pruning, late na po ito kasi ang haba, no? Dito po yung ano niya, yung pinakapuno niya, ito. Yan. So ang haba na, ayan. Ang haba na, umabot na doon po, doon sa may bato, yung nasa may bato. So ganyan na po siya kahaba, late na yung pruning natin. But pwede pa siya pruning. Kasi ito, almost 6 weeks na ito eh. Dapat 4 weeks mag-pruning na tayo. So ito, ipa-pruning natin. Hanapin natin yung pinaka puno niya. So putulan natin to. Yan. So yan.
para malalaki yung bunga, tsaka mas dumami. So yung mga sanga-sanga niya, hindi na natin puputulin to. Itong sanga-sanga. Or depende sa inyo, pwede rin natin putulin yan. Pero ginagawa ko, hindi ko na pinuputol. So ito, mahaba na rin to. Pruning na din natin to. Yan. Putulan na din siya. So malawak po. Yan. Kaganda-ganda ng kalabasa. Yan, sobrang lawak. 3 hectares itong kalabasa farm natin. Yan. So medyo matagalan tayo mag-pruning nito kasi late na nga po yung pruning natin. Mahahaba na siya. Dapat 4 weeks nakapag-pruning na tayo eh. Saka kung mapansin nyo, malinis, walang damo. Ayan. Sobrang linis po, walang damo, although na mabato siya. Mabato lang to, pero walang damo. Yan. So masasabi ko sa inyo na maganda talaga yung Suprema F1 na variety na tinanim natin. Tsaka kung matatandaan nyo, yung pagtanim natin dito is direct planting po. So hindi na natin siya nilalagay, pinapatubo, tsaka nilalagay muna sa plastic bago itanim dito sa farm. Pagkat yung mismong buto ang tinatanim natin dito sa farm. So yun po yung direct planting. So makita nyo naman, no? Yan, isa sa palatandaan na maganda yung kalabasa po. Yung itong dahon, no? Kita nyo naman po yung dahon. Sobrang lapad ng dahon. So yan. Tsaka madaming sanga.